Dito sa lungsod ng Calapan matatagpuan ang Barangay Patioca, Ilang-Ilang na napili naming bisitahin. Matatagpuan dito ang mahaba-habang lakarin na araw-araw na tinatahak ng amin ngayong pakay. Unang pagpasok pa lamang sa lugar ay makitang maraming puno ng nyug at may mga malawak na lupain. Di rin ang pagkakailang mainit sa lugar, dagdag pa dito ang may malayong lakarin ng mga taong nakatira dito. Ngunit ang sadya namin ngayon ay upang bisitahin si Edna Lynn, ang isang estudyanteng nakatira dito sa Patioca, Ilang-Ilang, na araw-araw tinatahak ang mahaba-habang lakarin patungo sa eskwelahan. Ngayon kami ay malapit na patungo sa tahanan ni Edna Lynn. At makikita rin di lang lamang sa mga daliri ang mga tahanan ding nakapaligid dito. Nang kami nga ay makarating sa kanilang tahanan, ay naabutan pa naming naglalaba ang ina ni Edna Lynn. Ngunit kami naman ay malugod nitong pinatuloy sa kanilang munting tahanan. Kung titingnan ay parang malawak ang espasyo ng kanilang bahay. Nang kami ay pinatuloy ni Edna Lynn sa kanilang munting tahanan, dito ay makikitang napakaliit ng espasyo at pinagkakasya ang 5 miyembro ng kanilang pamilya. Maaga pa lamang ay bumabangon na ito upang maghanda para sa pagpasok niya sa eskwelahan. Makikitang kahit na bagong gising si Edna Lynn, ay diretso ito sa kanilang lutuan upang maghanda at magsaing para sa kakainin nilang mag-anak. Pagkatapos ng gawain ito, ay ihahanda niya na ang sarili niya sa pagpasok sa paaralan. Dito na magsisimulang lakbayin ni Edna Lynn ng mahigit 15 minuto patungo sa eskwelahan. Si Edna Lynn ay nasa 22 taong gulang na. Ito ay pangalawa sa kanilang magkakapatid. Dahil nga sa kondisyon nito na malabo ang paningin at marahil na rin sa kahirapan ay tumigil muna ito sa pag-aaral. Sa kabila ng lahat ng iyon ay nagpatuloy pa rin ang daloy ng kanilang buhay at napag-isipan muling mag-aral. Sa mahabang lakaring ito ay di maiwasang mapagpawisan at mainitan si Edna Lynn makarating lamang sa sakayan. Matapos ang mahabang lakarin, ay nakarating na si Edna Lynn sa sakayan patungong paaralan. At nakarating na rin sa paaralan ng mahal na pangalan.
Ang Suliaco ay Abbes Memorial National High School. Ang paaralan ring ito ay hindi katulad ng ibang paaralan na madaling makita o mapuntahan sapagkat ito ay nasa tagong lugar o sa madaling sabi ay malayo sa syudad. Sa ilalim ng 12 baitang ay kasalukuyang nag-aaral dito si Ednaline. Sa loob ng klase nito ay araw-araw na pumapasok si Ednaline. Ngunit para maiwasan na rin ang pangmutya, ay iilan lamang ang kaniyang pinakikisamahan. Paano ka naman nag-adjust sa buhay mo sa kabila ng iyong kondisyon? Kami ay nagtulong-tulungan bilang pamilya para mapag-adjust ng konti. Ano naman yung pakiramdam mo sa sitwasyon mo ngayon? Mahirap Nahihirapan ka ba? Mahirapan, dahil nga itong aking kalagayan. Tapos, kailangan may alalay, konti. Sa palagay mo, ano ba yung mga gagawin mo para makaahon sa gantong sitwasyon? Ano yung gagawin mo para guminhawa naman yung buhay mo or ang buhay ng pamilya mo? Kailangan sumikap para mapaglaan ang aming buhay sa amin. Kailangan makatulong. Sinubukan din naming kunin ang panayam ng mga taong nakapaligid dito. Good afternoon po, ma'am. Kamusta naman pong estudyante po si Ednaline? Well, good afternoon din. Si Ednaline, ayos na naman siya sa klase. I mean, most of the time, hindi mo siya mararamdaman kasi tahimik lang siya sa isang sulok. But, if meron siyang hindi naiintindihan or nahihirapan, marunong naman siyang magtanong at humingi ng tulong sometimes or most of the time sa mga kaklase, pero minsan sa teachers din naman. Kamusta naman kaibigan si Ednaline? Mabait naman kaibigan si Ednaline. Paano mo ba siya tinutulungan dahil nga sa kondisyon niya malabo yung mata? Anong mga ginagawa mo para sa kanya? Tinutulungan ko minsan siya na matulungan sa pag-aaral, mga kanyang gawain sa paaralan. Kamusta naman bilang kaklase o kaibigan si Ednaline sa'yo? Bilang kaibigan, mabait naman si Ednaline. May time na parang, yun nga, may time na masaya siya kasama, pala kaibigan. At kung kapag kinailangan mo din ng tulong niya, tutulungan ka. At yung parang, kung tutulungan kita, tutulungan ka rin niya. Yung parang, ganun, parang sinasalo namin yung isa't isa. Pero, sobrang bait talaga ni Ednaline. Then, pagdating naman sa bilang kaklase para sa akin, may time na parang, may time na parang nahihirapan siya. So, need niya ng parang kaibigan na tutulong sa kanya. So, yun nga. Para sa akin bilang kaklase ng sa Ednaline, siya yung tipo ng, estudyante na hindi marunong, hindi marunong makiramdam. Pero may time naman talaga na tinatry niya yung best niya na para makasagot or tinatry niya yung best niya para makisabay sa klase at sa ibang tao. Yun. Ano po, kamusta pong anak po si Ednaline sa inyo? Ano pong mararamdaman niyo din sa sitwasyon po niya? Malabo po yung mata. Nahihirapan po ba kayong kasi nga po sa hirap ng buhay? Tapos ganun po yung sitwasyon. Ano pong gagawin? Yung po, hindi
Matapos ang mahabang araw ay lalakbay naman itong muli patungo sa kanilang bahay. Ito ay gugugol ng 15 minuto o katulad na lamang ng pagpasok niya sa paaralan. Pagkatapos ng klase ay diretso na ito pauwi sapagkat marami pa daw itong gagawin sa kanila. Kahit pagod pag-uwi galing eskwelahan, ay gumagawa pa nito ng mga gawaing bahay pag-uwi. Mag-aayos ng kanilang damitan at magtutupi ng higaan. Di namin sukat akalain na kahit babae ito at may lalaking kapatid ay nag-iigib ng tubig sa kanila. Tila napakaswerte ng mga kabataan na hindi nakakaranas ng ganitong klase ng pamumuhay. Hindi katulad na Ednaline na araw-araw kinakaharap ang kalbaryo. Nagtitiis na lakbayin ang lugar upang makapasok sa eskwelahan. Sa sitwasyon na ganito, ay alam nating marami pang pagsubok ang darating at kakaharapin ni Ednaline, pati na rin ng kanyang pamilya. Ngunit sa mga nagdaang panahon, ay matyaga nitong hinaharap ang agos ng buhay at patuloy na bumangon sa kabila ng mga malalang pangyayari at dagok nitong naranasan. Naway magsilbing aral ito sa ilan sa atin na hindi dumaranas ng ganitong paghihirap. Itanim nawa natin sa ating isipan na ang buhay ay di permanente, kaya wag sana tayong maging abuso at masyadong maging kampante.